Habang mabilis ngang tumatakbo ang ating bida patungo kila Carol, nakasalukuyan namang pinag-uusapan ang pagdating ng iba pang organisasyon, na napansin din nilang nagmamatsyag sa kanila at malamang nga daw na hindi lang World Tree ang sadya ng mga ito dito sa Sardinia. Kaya naman iniisip ni Carol na nais din nila ang kanyang Gangner, pero mas inaalala nito ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan, dahilan upang mapansin nila na malalim ang kanyang iniisip at tinanong kung nakikinig pa ba siya. Pagdating naman ng ating bida sa kanilang tarangkahan ay agad na naramdaman ni Carol na si Lucio ang papalapit sa kanila, dahilan upang agad itong tumayo sa galak. Matapos nga niyang makita na kumakawi ang ating bida sa kanya ay agad na nagbago ang aura nito at labis na kasiyahan ang nararamdaman, habang iniisip na pinuntahan siya ni Lucio. Dahilan naman upang mapalingon at mapaisip ang kanyang mga kasamahan sa kung bakit bigla daw sumaya ang Immortal Lord o si Carol. Pero nang makita nila ang ating bida ay agad silang napamura at sinabi na siya yung binata na nagpatibok sa puso ni Carol mula sa Kuchang Ruin, sabay tanong kung kailan pa sila nagsimulang mag-usap o kita ulit ni Carol. Labis na ang galit ng mga ito habang iniisip na nais pababain ng ating bida ang Immortal Lord nila sa pamamagitan lamang ng pagkaway. Wala nga daw respeto o paggalang ang ating bida sa kanilang leader, dahilan upang ma-shock sila at nais pigilan si Carol nang sabihin niyang bababa muna siya. Pagbaba nga nito ay agad na tinanong ang ating bida sa kung bakit ito nagtungo sa kanila, hanggang sa bahagya lang namang nagkatitigan ang dalawa. Dahilan upang isipin ni Carol kung aayain ba siyang makipag-date ni Lucio, o kaya naman ay manood ng Netflix, pwede din daw na magdala sila ng food sa condo, pero kahit ano o saan pa nga daw ay agad siyang papayag at hindi mapapahiya ang ating bida. Pero iniisip lang naman ito na ayaw niya sanang banggitin ang mga ganito kabigat na bagay kay Carol. Pero wala na nga daw natitirang oras, kaya agad niyang sinabi na sigurado siyang nandito sa Sardinia ang CDF dahil kay Carol, sabay tanong kung alam ba niya ang patungkol dito. Kaya muli ay inisip ni Carol na nag-aalala sa kanya ang ating bida at maging sa seguridad o kaligtasan niya. Alam nga daw nila Carol ang patungkol dito, pero kailangan nilang makuha ang tangkay ng World Tree, sabay sabi na kung B-rank lang ang mga masters na meron sila ay wala namang magiging problema. Pero tinanong ng ating bida kung ano ang gagawin nila kung peke ang World Tree, o gawa-gawa lamang nila upang malure o attract si Carol dito sa Sardinia. Naisip naman na daw ni Carol ang patungkol dito, pero wala naman silang ibang pagpipilian kaya nagbabaka sakali lang din sila. Dahilan upang maisip ng ating bida na mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya, iniisip nga din ito kung World Tree lang ba ang makakatulong kay Carol at hindi umubra ang kanyang mga marrow washing fruits. Tinanong nga ng ating bida kung ano ang nangyari, pero iniisip lang naman ni Carol na masyado nang nag-aalala sa kanya ang ating bida, at iniisip din kung dapat ba niyang sabihin ang patungkol sa pagkasira ng kanyang Gangner. Pero sigurado nga daw na sasama ang loob ng ating bida sa kanyang sarili pag nalaman niya ang patungkol sa Gangner, kaya mas mabuti kung hindi na lang niya sasabihin ang patungkol dito, at ayaw nga din niya na madamay pa si Shu sa mga bigat ng pasanin niya. Kaya naman mas pinili niyang sabihin na ayos lang ang lahat, at sadyang kailangan lang ng Immortals ang sanga ng World Tree at wala nang iba pang rason. Pero iniisip lang naman ito na may tinatago sa kanya si Carol, at dahil sa ayaw itong sabihin sa kanya ay iisa na lang daw ang natitirang paraan. Sinabi nga niya na ang Tank mula sa Germany, Rick mula sa Britain, Black Hands ng Italy, CDF at iba pang organisasyon ay patungo dito ngayon. Kasama nga daw ang Gangner ni Carol ay may 2 World Tree ngayon dito sa Sardinia, kaya naman hindi naligtas ang lugar na ito para sa kanya. Sabay inayang makipagtanan si Carol sa kalagitnaan ng araw, dahilan upang mabigla at hindi makapagsalita si Carol. Pero muli sinabi lang ng ating bida na wala pa siyang idea kung saan sila magtutungo, pero mas mainam na daw na magtanan sila kaysa manatili si Carol dito sa isla na masyado ng mapanganib. Hanggang sa biglang lumapit si Carol at humawak sa kanyang mga kamay, habang sinasabi na sasama siya sa ating bida, kung saan ay hindi na daw kailangang mag-isip ng ating bida kung saan sila pupunta at tayak na langit naman ang direksyon nila. Hindi nga din daw siya kailangang pilitin ni Shu, dahil sasama siya kahit saan pa siya dalhin nito basta magsabi lang siya. Kaya iniisip ng ating bida na malupit man ang mundo at puno ng taong mapagkunwari, ay nananatili naman silang tapat ni Carol sa isa't isa at sa kanilang nararamdaman. Kaya napakaswerte nga daw ng ating bida. Tara na wika nga ng ating bida, na agad namang sinang-ayunan ni Carol. Habang ang pinsan naman ni Carol ay napapatanong kung bakit tila masyado ang galit na nararamdaman niya matapos makita ang ating bida,
Ganun nga din daw ang babaeng may dilaw na buhok kung saan ay nais niyang suntukin sa mukha si Shu. Pero sinabi nga ng isa na sa kabilang banda ay mainam na din ito, at least na hindi niya tinanan ang Lord Immortal. Pero matapos nga nilang makita na tumatakbo ang dalawa habang magkahawak kamay, ay sinabi ng babae na may pink na buhok na biro lang naman ang sinabi niya patungkol sa tanan, pero bakit tila nagkatotoo daw agad? Masyado siyang matapang wika naman ng kanyang pinsan, ang lakas nga daw ng loob ng ating bida na itanan ang Lord Immortal sa harap pa mismo nila, kaya naman mabilis silang bumaba at pilit hinahabol ang dalawa. Samantala sa isang pasyala naman sa Sardinia ay makikitang magkahawak pa din ang mga kamay nila habang patuloy na tumatakbo. Ang pakikipagtanan nga daw niya sa ating bida ay tila pansamantalang pagtakas na din sa lahat ng tungkulin at pasanin niya. Pero dahil sa silang dalawa lang ang magkakasama kung saan ang isa't isa lang ang meron sila ay iniisip din ito na ang nangyayari ngayon ay katulad ng sa mga romantic na kwento o palabas. Alam nga daw niya na walang nararamdaman para sa kanya ang ating bida, kung saan ay nag-aalala lang ito sa kanyang kaligtasan, gayunpaman ay wala na siyang ibang mahihiling pa basta kasama niya si Lu Shu. Ilang sandali pa ay inabot sa kanya ng ating bida ang ice cream na may heart shape pa. At sinabing bumili siya ng ice cream niya pero binigyan siya ng libre ng mamang sorbetero. Matapos ngang matikman ni Carol ang kanyang ice cream, ay sinabi nitong napakasarap at tamis nito. Dahilan naman upang maging kulay makopa ang muka ng ating bida at sinabing mainam naman kung nagustuhan niya ang ice cream. Ilang sandali pa ay muling tumakbo ang dalawa, kung saan ay makikita din ng lalaking ito na mula sa The Oath. Masyado nga ang inis ng mga ito matapos malaman na nag-date pala ang dalawa, nagtungo nga daw sila dito upang hanapin si Carol na biglang nawala sa kanilang paningin, pero sino daw ba ang mag-aakala na landian pala ang maaabutan nila? Habang patuloy nga si Carol sa pagdila ng ice cream ng ating bida, este ice cream na binigay ng ating bida, ay iniisip naman ito na nakasunod sa kanila ang lahat ng scouts ng iba't ibang organisasyon sa isla, kaya kailangan niyang dalan si Carol sa kung saan na hindi sila makikita. Hanggang sa ilang sandali pa habang patuloy pa din sila sa pagtakbo ay may naisip ng plano ang ating bida. Samantala sa Cathay naman matapos makita ni Zujin ang balita patungkol sa pagtanan ng dalawa, ay agad nitong sinabi kay Nieting na tinanan ni Lu Shu si Carol, pero nanatili lang namang tahimik si Nieting. Kaya nilapitan siya ni Zujin upang sabihin na tinanan ni Lu Shu si Carol, at narinig nga daw niya ito sabay tinanong kung pwede bang wag siyang magsalita pag kumakain siya ng scallion dahil masyadong mabaho. Ilang sandali pa ay tinatanong ni Nieting si Zujin kung saan posibleng magtungo si Lu Shu at Carol, pero hindi naman daw alam ni Zujin. Sabay sinabi na kahit saan sila magtungo ay hindi titigil ang iba't ibang organisasyon upang hanapin sila sa iba't ibang lugar sa Europe, pero wala nga daw nakakaalam na ibang organisasyon na dahil sa pag-ibig kung bakit ito nangyayari ngayon. Ang pag-ibig nga daw sa pagitan ni Lu Shu at Carol ay ang pinaka-nakakataba ng puso na nakita niya matapos ang ilang taon. Pero tinanong lang naman ni Nieting si Zujin kung sa tingin ba niya ay alam ng dalawa ang ibig sabihin ng pag-ibig o kung nauunawaan ba nila ito. Malamang nga daw si Carol ay nauunawaan ito, pero kung si Lu Shu daw ay mukhang malabo, dahil mismong sarili niya ay hindi niya maunawaan. Pero sa opinyon nga daw ni Zujin ay ganun talaga ang pag-ibig. Kung saan ay may halong pagka-ignoranti kung saan ay hindi alam kung bakit basta nalang ginagawa ang isang bagay. Kung saan ay walang hinihinging kapalit, pero sa hindi malamang dahilan ay gagawin pa din ang lahat para sa taong minamahal. Masyado mo namang ginagawang banal ang pag-ibig wika naman ni Nieting, sabay sinabi na utusan si Tandang Bailey na magtungo sa Europe upang iligtas at iuwi si Lu Shu, dahil importante ang ating bida sa kanila. Kaya naman tinanong nito si Nieting kung nag-aalala ba siya na tulungan ni Lu Shu si Carol, hindi na nga daw niya kailangan pang magdahilan at sabihin lang kay Tandang Bailey na pigilan ang bishop ng CDF, dahil pag napigilan ni Tandang Bailey ang bishop ay siguradong mabubuhay si Lu Shu at walang makakapigil sa kanya. Pero hindi naman daw nag-aalala si Nieting sa ating bida, iniisip lang daw niya na kailangan nila ang talento at lakas ni Lu Shu para sa dragnet at snares, tama-tama wika naman ni Zujin. Dahil ang kapangyarihan nga daw ng ating bida sa labanan ay malakas at mapanira tulad ng winter sa Russia. Pero sa pagkakataong ito nga daw ay patungkol na sa pribadong buhay ni Lu Shu ang kanilang pinag-uusapan, kaya tinanong niya si Nieting kung sigurado ba siya na dapat nilang ipadala si Tandang Bailey sa Russia. Pero sinabi lang naman ni Nieting na buhay ni Lu Shu ang pinag-uusapan nila dito,
kung saan ay dapat muna nilang isantabi ang ibang bagay at siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Pero dahil sa napag-usapan nga nila si Tandang Bailey ay tinanong ni Zujin kung ano ang plano ni Nieting kay Chen Zuan at Cao Qingxi, dahilan upang muling matahimik si Nieting. Sumakit na nga na naman ang ulo nito at sinabing takaw gulo talaga ang ating bida, inutusan nga niya si Zujin na sabihin kila Qingxi na nawawala ang kanilang leader na si Lu Shu, dagdag pa nito na magpapadala na lang sila ng bagong instructions pag nakarating na sila ng Sardinia. Samantala makikita naman ang chikas na ito na may malalaking melon habang naliligo at naglalaro sa isang swimming pool, kung saan ay may mga kasama pa itong ibang chikas na katulad niyang malalaki ang mga melon. Dahilan upang isipin ni Zuan na tila nasa langit na siya, sobrang dami nga daw ng nakapaligid na bulaklak ng kababaihan sa kanya kaya sulit talaga ang biyahe nilang ito patungo sa misyon nila o Sardinia. Sinabi nga din nito na kung ganito palagi ang kanyang magiging misyon ay sigurado isang tawag lang at kumakaripas na agad siya. At habang pinag-uusapan nga nila ang mga patungkol sa bulaklak ng ibang kababaihan ay nakatingin naman sa kanila ang isang sexy na ito. At ito nga ay walang iba kundi si Qingxi, at dahil sa mga titig nito kila Zuan ay bigla siyang kinilabutan at nilagyan ng zipper ang kanyang bibig. Pero bigla naman silang nagulat matapos matanggap ang mensahe kung saan ay sinabing nawawala ang kanilang leader, at ipapadala na lang ang bagong instructions pagdating nila ng Sardinia. Tinanong nga ni Qingxi kung nasaan na sila at kung gaano pa katagal bago sila dumating ng Sardinia, sinabi naman ni Negrito na kakaalis lang nila ng Amsterdam, at malamang sa abutin pa ng 1 linggo bago sila makarating ng Sardinia. Sige wika naman ni Qingxi sabay talikod. Kaya nagtataka sila kung si Qingxi daw ba talaga ang nakausap ni Negrito, dahil sa nakalipas na 1 linggo nga daw ay ngayon lang nila narinig na nagsalita si Qingxi. At iniisip lang naman ng sexy na si Qingxi kung si Lu Shu ba ang misteryosong leader nila sa misyong ito. Samantala isang train naman ang makikita kung saan ay nakasakay ang dalawa, kung saan ay namamangha si Carol sa mga tanawin at ibang-iba nga daw ito sa puro kabundukan na kanyang nakikita. Sana nga daw ay hindi niya makalimutan ang patungkol sa lahat ng pangyayari sa kanila ngayong araw na ito, nang bigla namang lumala ang crack o lamat sa Oden's Gangner. Dahilan upang manghina at manginig sabay napaupo si Carol, habang iniisip na nag-umpisa na namang madagdagan ang lamat ng kanyang Gangner. Iniisip nga din ito na mas mainam na nga lang umalis dahil na din sa hindi maganda ang kondisyon ng kanyang katawan, kung saan ay iniisip din ito na mas mainam kung mamamatay na lang siya ng tahimik, kaysa naman madamay at mapahamak pa ang mga miyembro ng Immortal upang makuha ang tangkay ng World Tree. Masyado naman ang pag-aalala ng ating bida sa kanya at tinatanong kung ano ang nangyayari, pero iniisip lang naman ni Carol na nasa tabi naman niya si Lu Shu, at kung mamatay daw kaya siya sa harap ng ating bida ay magiging parte siya ng kanyang alaala. Sabay ngumiti at sinabing ayos lang siya, sabay binago ang usapan nila dahil ayaw niyang sabihin sa ating bida ang katotohanan, sabay tanong kung nais ba ng ating bida ang mga tula. Pero sinabi lang naman niya na nung bata pa siya ay ginugugol niya ang kanyang oras sa paghahanap buhay, at matapos siyang ma-awaken ay lalo na siyang naubusan ng oras upang isipin pa ang patungkol sa mga tula. Pero pag may exam o kailangan nga daw sa paaralan ay nakakapag-recite naman siya ng mga tula, dahil matinong estudyante nga daw siya, lakas magbuhat ng sariling bangko diba? Pakiramdam naman daw ni Carol na para siyang namumuhay sa loob ng isang bubble o limitado ang ginagalawan o pwede niyang gawin, kung saan ay hinanda na ng kanyang pamilya ang magiging buhay niya para sa hinaharap, dahilan upang matutunan at makita lamang niya ang ganda ng mundo mula sa mga libro. Alam naman daw niya na lahat ng tao ay may hirap na pinagdadaanan, gayunpaman ay hindi pa daw niya nasusubukan ang mga ito o nararanasang mahirapan, dahil na din sa puro magagandang bagay lamang sa mundo ang pinapakita ng kanyang pamilya sa kanya. Pero bigla naman siyang pinitik sa noo ng ating bida, at sinabi na matapos niyang basahin ang mga sulat ni Carol sa kanya, ay nais niyang sabihin mismo kay Carol na wala siyang idea sa kung gaano kaganda at saya ang kanyang buhay. Sabay kwento patungkol sa mga araw na nakakasurvive siya sa pamamagitan ng pagtitinda ng itlog, kung saan ay may araw pang binayaran siya ng peking pera, kaya masyado siyang na-depressed dahil hindi din sila nakakain ng kanyang kapatid ng gabing yun. Matagal nga din daw niyang pinag-isipan kung gagastusin at ipapalusot niya ang pera sa iba, pero hindi naman daw niya maatim na manloko ng ibang tao, malupit man ang mundo para sa ating bida ay ayaw naman niyang ibalik o ipasa sa iba ang hirap na pinagdadaanan niya. Iniisip naman ni Carol na isa ito sa mga bagay na nagustuhan niya sa ating bida,
kung saan kahit nahihirapan siya ay ang ikakabuti pa din ng iba ang iniisip niya, dahilan upang tanungin ng ating bida kung bakit siya namumula at kung masama ba ang pakiramdam niya. Pero ayos nga lang daw siya sabay tanong kung may quotes ba ng sikat na tao ang nagugustuhan ng ating bida, at ang paborito naman daw ni Lucio ay ang quotes ni Conder. Ito nga ay ang, "The best time to plant a tree was 10 years ago, the second best time is today." Sabay napapaisip ang ating bida kung bakit biglang literature o panitikan ang kanilang usapan at iniisip din ito kung sa mga ganitong bagay daw kaya interesado si Carol. Kaya muling bamanat ang ating bida at kayo na ang magbasa. Pause nyo muna yung video dahil maging si Carol ay hindi naunawaan ang sinasabi niya. Natawa na nga lang si Carol, at na-surprise daw siya sa kung paano nakaisip ng mga ganitong bagay ang ating bida kahit pa seryoso lang ang usapan nila kanina. Habang nakatingin naman siya kay Carol ay iniisip niyang hindi ito nagbibigay ng negative point sa kanya, kaya siguradong totoo daw ang kasiyahan na nararamdaman ni Carol ngayon. Iniisip nga din ng ating bida na si Carol lang din ang unang babae na hindi nagbibigay o hindi gaanong nagbibigay ng negative point sa kanya, kahit pasirain niya ang moment nila. Hindi man daw nito maunawaan kung ano ang tingin niya kay Carol, pero isa lang ang sigurado, at ito ay ang labis na saya na kanyang nararamdaman habang kasama niya si Carol. Ilang sandali pa ay bigla itong tumayo at sinabing may kailangan lang siyang gawin. Naglakad nga ito patungo sa isang lalaki na nagbabasa ng dyaryo at hindi siya pinapansin. Nagkukunwari kapawika naman ang ating bida, pero dahil sa nasamud nga daw siya ay hahayaan niya itong umalis at tumalo na lang sa train palabas. Ilang sandali pa nga ay tumalo na ang lalaki palabas ng train, dahilan naman upang magulat ang isang nanay sa kung bakit ito biglang tumalon, pero iniisip lang naman ng ating bida na sinusundan pa din sila at sana nga daw ay napanood o nakita din nila ang ginawa niya sa lalaki. Ilang sandali pa ay nakatanggap naman siya ng mensahe kung saan ay pinigilan ng puppeteer ang bishop na makapunta ng Sardinia. Sinabi din sa kanya na dapat ay magtutungo si Tandang Bailey sa Sardinia, pero kasalukuyan din itong abala sa laban niya sa babaeng puppeteer na namataan nila sa Luo City, dahilan upang hindi din siya makapunta ng Sardinia. Iniisip nga ng ating bida na good news ang balita na hindi makakapunta ang bishop sa Sardinia. Pero bakit na naman daw kaya biglang nagpakita ang puppeteer ngayon, at kung ano kaya talaga ang balak nila? Samantala ilang oras naman ang nakalipas sa South Xinjiang sa Cathay, ay makikita si Tandang Bailey na mainit ang ulo dahil sa gumawa na naman daw ng gulo ang ating bida. Pero bigla itong mapatigil matapos niyang maramdaman ang puppeteer sa kanyang likuran at tinanong kung siya ba ang sadya nito dito. Malamang sa kilala mo na ako wika naman ito, pero hindi nga daw niya akalain na makikita siya agad ni Bailey. Sabay tanong kung paano niya ito nagawa. Pero sinabi lang naman ni Bailey na resulta lang ang mahalaga at hindi sa kung paano niya ito ginawa, sabay tanong kung anong nais nito, at kung pipigilan ba siya sa pag-rescue sa ating bida. Sinabi naman nito na masyado nang magulo sa Europe at nais nila na huwag nang makialam ang Dragnet at Snares para hindi na lumala pa ang mga pangyayari, dahil kung makikialam nga daw sila at magkaroon ng digmaan ay pwedeng masira o mawasak ang mundo. Nilabas lang naman ni Tandang Bailey ang flying sword niya at tinanong ang puppeteer kung ano ba ang pakialam nila sa mundo ng mga tao, hindi nga daw niya alam na pinuprotektahan daw pala ng mga puppeteer ang mundo. Sabay inatake ito dahilan upang magkaroon ng pagsabog, ilang sandali pa ay sinabi ng puppeteer na nagkakamali si Bailey. Ang mundong ito nga daw ay ang magiging kaharian na pamumunuan ng kanilang hari, kaya hindi nila pwedeng hayaan ang sinuman na sirain o wasakin ito, habang hinaharang ng kanyang puppet ang Flying Sword DNI Bailey. Sabay tumalo nito upang makaiwas nang makita niyang pasugad sa kanya si Tandang Bailey. Sinabi nga nito na mahihirapan silang talunin ang isa't isa, at mahihirapan din daw si Bailey na patayin siya kaya siguradong hindi niya mapupuntahan ang ating bida upang iligtas, pero subukan mo ako wika lang naman ni Tandang Bailey. Ilang sandali pa nga ay makikita na lang ang liwanag sa iba't ibang lugar mula sa salpukan ng dalawa, kung saan ang puppeteer ay tila nag-buy time lang talaga at hinahayaang umatake si Bailey, habang patuloy siyang tumatakbo at dinidepensahan ang bawat atake ni Tanda. Ginagamit nga niya ang mga maliliit niyang puppet upang harangan si Bailey, pero madali lang naman niyang hinihiwa at hati ang mga ito, habang tinatanong ang puppeteer kung bakit hindi niya ginagamit ang mga pamatay niyang atake, at kung minamaliit daw ba siya ng puppeteer. Pero sinabi lang naman ng puppeteer na pag pinatay niya si Tandang Bailey ay mababawasan ang tagasunod ng kanyang hari, at magiging kawalan nga daw ito para sa kanyang hari.
Sinabi nga din nito na hindi niya kailangang alalahanin si Lucio, at sinisiguro din niya na ang bishop o sino man sa CDF ay hindi maaatake ang ating bida, kaya patas lang daw sila. Iniisip naman ni Tandang Bailey kung bakit nais protektahan ng puppeteer ang mundo at ang ating bida, iba nga din daw ang mga sinasabi nito mula sa balita o sinasabi ng Funds Gang patungkol sa puppeteer. Pero hindi bali na daw at kahit kakaiba pa ang puppeteer sa kanyang harapan, ay nakataya pa din naman ang dignidad ng Dragnet at Snare sa laban nilang ito. Sabay ginamit nga nito ang talisman upang magsama ng kanyang spirit o puppet habang sinasabi na hindi dapat na hinahamon ng kahit na sino ang dignidad ng Dragnet at Snares.